Breaking news mga kabayan, digmaan sa gitnang silangan nagliliyab na naman. President Trump muling iniutos ang pangalawang salvo ng pag-atake sa Iran. B-52 bomber, F-22 at F-35 mga 5th generation fighter naglunsad ng matinding pagsalakay laban sa Iran military. US destroyer naglunsad din ng 49 na mga Tomahawk missile laban sa Iran target. Malaking pagkakamali ng Iran na makipaglaro sa Amerika. Ang paglunsad ng mga missile laban sa mga sundalong Amerikano sa gitnang silangan ay isang malaking red flag. Amerika hindi nag-iisa. Israel FFT tumulong sa pagsalakay sa iba't ibang military target sa Iran. President Trump ibinunyag sa unang pagkakataon na nasa 200 mga oil tanker ng ibang bansa ang matagumpay na nailabas ng US military sa Strait of Hormuz nang hindi alam ng Iran military. Isa pang oil tanker na ayaw sumunod sa US Navy engine room pinasabog ng Amerika. 8 bagay at istrukturang iligal na itinayo o inilagay ng China sa loob ng Baho de Masinloc, Department of Foreign Affairs. Iniutos sa China na alisin ito lahat sa teritoryo ng Pilipinas. Malaking pagkakamali ng Iran ang pakikipaglaro nito kay President Trump matapos maglunsad ang Iran ng mga missile laban sa iba't ibang mga bansa na kaalyado ng Amerika sa gitnang silangan. President Trump ginulat ang buong puwersa ng Iran. Panibagong pagsalakay ikinasa ng militar ng Amerika laban sa mga kalaban. B-52 bomber, F-35 at F-22 Raptor, mga 5th generation fighter jets ginamit upang wasakin ang mga military targets sa Iran. Hindi nag-iisa ang Amerika sa lamang ito. F-15 strike fighter ng Israel tumulong din sa pagbomba laban sa Iran military. Hindi lang yan mga kabayan. Naglunsad din ng 49 na Tomahawk missile ang barkong pandigma ng US Navy na kasalukuyang nasa Arabian Sea laban sa mga target sa Iran. Ibinuhos ng puwersa ng Amerika sa himpapawid at karagatan ang kanilang lakas laban sa Iran military sa Minab, Sirik at Bandar Abbas at maging sa sentrong syudad ng Tehran. Winasak nila ang Iran Air Defense System na bagong supply ng China, radar at drone, command center at iba pang pasilidad na makakaapekto ng malaki sa Iran Islamic regime. Ito ay pagpapakita na hindi aatras si President Trump sa laban na ito. Ilang beses nang binalaan ng Amerika na huwag gagawa ang Iran ng maling hakbang, lalo na ang bombahin at itarget ang mga sundalong Amerikano sa Middle East. Dahil sa katigasan ng mga namumuno sa bansang Iran, ito ngayon ang ganti ng Amerika laban sa kanila. Well, we're going to be attacking them very hard. You're resuming bombing? Yeah, well, we are. Based on the helicopter, I guess we have the right to do that. You know, they shot down a very incredible, actually an incredible machine. And at first they said they didn't do it, then they admitted they did. It was sort of easy because we have the bomb. We actually have the bomb. Got very lucky that bomb didn't explode. That bomb was lodged in the helicopter. It didn't explode. It was on fire, but it didn't explode. But we hit them hard yesterday, and we're going to hit them again hard today, in case you miss it, in case you don't turn on your television set. And we'll see what happens with the deal. We were really close to a deal, but they keep tapping us along. They keep playing us for suckers because you know what? They dealt with some very stupid presidents. Dahil sa bagong tensyong ito, naglabas ang Iran ng pahayag na muli nitong isasara ang Strait of Hormuz. Pero ang tanong ng US Central Command, sino ba ang may kontrol sa nasabing daluyan? Hindi ang Iran, kaya wala silang karapatan na magdikta dahil ang Strait of Hormuz ay matagal nang bukas. Sa katunayan, sa unang pagkakataon, inilahad ni President Trump ang dahilan kung bakit hindi umabot sa $250 per barrel ang langis. Likod sa kaalaman ng Iran, sa isang palihim na misyon binigyan ng mandato ni President Trump ang US military na ilabas ang karamihan sa mga oil tanker na matagal nang nakatenga sa Strait of Hormuz. Umaabot sa 100 million barrels of oil o katumbas ng nasa 200 mga barkong pangkomersyal ang ligtas na nakalabas sa nasabing daluyan ng hindi nalalaman ng Iran military. Double trouble ang Iran dahil ang Amerika ay naglunsad ng pag-atake sa isang Palau flag motor tanker na Sete Bello sa Gulf of Oman. Ito ay matapos ayaw
ayaw sumunod ng nasabing oil tanker sa utos ng US Navy. 8 bagay at istrukturang iligal na itinayo o inilagay ng China sa loob ng Baho de Masinloc, Department of Foreign Affairs. Iniutos sa China na alisin ito lahat sa teritoryo ng Pilipinas. Thank you, ADG Valencia. Magandang umaga po. I will now read the statement of the Department of Foreign Affairs. The Department of Foreign Affairs expresses its concern over the presence of a semi-permanent floating platform and structures within and in the vicinity of Baho de Masinloc. The Philippines has indivisible, incontrovertible, and long-standing sovereignty over Baho de Masinloc. The Philippines has exercised continuous, uninterrupted sovereignty and jurisdiction over Baho de Masinloc, as demonstrated by detailed surveys, official government correspondences, and consistent acts of administration that have gone uninterrupted for centuries. Only the Philippines has the right to place or construct structures and conduct activities in Baho de Masinloc. The continued presence of the semi-permanent floating platform without consent or authorization is not only a violation of the sovereignty and jurisdiction of the Philippines, but is also inconsistent with international law, particularly the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea, or UNCLOS, and the 2016 award in the South China Sea arbitration. Their presence is a clear violation of China's commitments under the 2002 Declaration of Conduct of Parties in the South China Sea. We therefore urge China to withdraw and remove the platform and structures from Baho de Masinloc, cease similar actions that violate Philippine sovereignty and sovereign rights in and within the vicinity of Baho de Masinloc, and comply with its obligations under international law, particularly UNCLOS and the 2016 award in the South China Sea arbitration. To this end, the Philippines has undertaken the appropriate diplomatic action, including several démarches and a diplomatic protest to the People's Republic of China. The Department will continue to assert the Philippines' sovereignty, sovereign rights, and jurisdiction in the West Philippine Sea, and champion the Philippines' legitimate rights and interests in the maritime domain. Thank you. Laban Pinas.